Nagsimula ang movie ng Sister Death kung saan ay ipinakita ang isang nakaraan noong bata pa si Sister Narcissa. Pinagkakaguluhan ng mga tao ang batang si Sister Narcissa dahil pinaniniwalaan nila na may kapangyarihan ito. At ngayon ay malaki na si Sister Narcissa, at pumasok siya sa isang kumbento na ginawang isang girls' school matapos ang digmaan, at ang mga estudyante dito ay karaniwang nagmula sa mga mahihirap na pamilya, at ang kumbentong ito ay pinapatakbo nila Mother Superior Sister Sagrario at ni Sister Julia. Mainit na tinanggap ni Mother Superior si Sister Narcissa, ngunit hindi naman masaya si Sister Julia sa kanyang pagdating. Pagkatapos ay nagpaalam na si Sister Ines upang alagaan ang kanyang mga magulang, at si Sister Narcissa naman ang pumalit sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay nakakita si Sister Narcissa ng isang kakaibang kahon, at sa loob nito ay mayroong mga sulat, gunting at litrato ng namatay na si Sister Socorro, at habang tinitingnan niya ang picture nito ay biglang gumalaw at tumaob ang isang bangko sa kanyang harapan. At pagkatapos ay biglang may nagkakatok ng malakas sa kanyang pinto, at nang buksan niya ang pinto ay nakita niya ang isang drawing na tila may nakabigting isang tao, at sa klase ng isulat niya ang kanyang pangalan sa blackboard ay biglang natakot ang isa niyang estudyante, at patuloy pa ding tumutumba ang bangko sa kanyang kwarto, at may unti-unti ding tapos ng drawing ng taong nakabigti sa labas ng kanyang pinto, at isang gabi ay pilit siyang pinatikim ng isang madre ng tinapay na niluluto nito, at nang iluwa niya ay mga mata pala nito ang nakapalaman sa loob ng tinapay, at nakita din niya na walang mga mata ang madre, ngunit isang panaginip lang pala ang lahat. Samantala habang nagro-rosary ay biglang naging dugo ang hawak niyang rosaryo, at nakita din niyang lumulutang ang madre na nakadapa sa gitna, at pagkatapos ay sinabi niya kay Mother Superior na kaya siya nagpunta sa kumbento ay upang maging mapayapa ang kanyang buhay, dahil pinupuntahan siya ng iba't ibang mga tao noong bata pa siya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang isang album ng mga lumang litrato, kung saan ay nakita niya na nawala ang isang litrato dito. At naisip niya baka ang nakalagay dito ay ang picture ng namatay na si Sister Socorro na nakita niya sa kwarto. Isang gabi ay nagpunta sa banyo ang dalawang estudyante na sina Rosa at Ana Marie. Pagkatapos ay nakakita si Rosa ng isang bungkos ng buhok at gunting sa bathtub, at kusang bumukas ang gripo sa bathtub, at pagkatapos ay nakarinig ng pagsigaw si Sister Narcissa. Kaya't agad siyang pumunta sa kwarto ng mga bata at nalaman niya na may gumupit sa buhok ng isang batang babae. Pinagalitan ni Sister Julia si Rosa dahil nakita niyang hawak nito ang isang bungkos ng buhok. Sinabi ni Rosa na ang nakita nilang babae ang gumupit sa buhok ng batang babae, ngunit hindi naniniwala sa kanya si Sister Julia. Alam ni Sister Narcissa na ang gunting na iyon ay mula sa kahon na nakita niya sa kanyang kwarto, at si Sister Narcissa lang ang naniniwala kay Rosa at nag-usap sila ng sarili ng dalawa. Sinabi sa kanya ni Rosa ang tungkol sa nagmumultong batang babae na nasa kumbento, at hindi nila dapat pakialaman o hawakan ang drawing, at kung makikita nilang nakasulat sa blackboard ang kanilang pangalan ay magkakaroon sila ng sumpa. Kinabukasan ay bigla nilang nakitang nakasulat ang pangalan ni Rosa sa blackboard, kaya't natakot si Rosa at nagtatakbo, at sinabi niya na gusto niyang makita ang batang babae na nagmumulto, kaya't humingi siya ng tulong kay Rosa. Pagkatapos ay sinabi niya na tapusin nila ang drawing sa pader, at habang nagdadasal silang dalawa ay nilagyan na nila ng paa ang taong nakabigti sa drawing, at pagbagsak ng upuan ay sinabi ni Rosa na nandyan na siya at hindi na siya isang batang babae ngayon, ngunit wala namang makita si Sister Narcissa, at paglingon niya ay biglang nawala si Rosa, kaya't dagling nagtatakbo si Sister Narcissa kung saan-saan upang hanapin ito. Nang makita siya ni Sister Julia ay inakusahan siya nito na kaya siya pumunta ng kumbento ay upang lutasin ang misteryo nito. Iniwanan na niya si Sister Julia, at pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Rosa sa loob ng kumpisalan. At ikinulong siya ng mga multo sa loob at inatake siya ng mga ito. Nagawa niyang makatakas, ngunit pagkalabas ay nakita niyang patay ng nakabigti si Rosa. Kinabukasan habang araw ng eclipse ay umalis na si Sister Narcissa sa eskwelahan, at pagkatapos ay napaluhod siya at diretsong tumingin sa araw, at ilang sandali ay sumakit ang kanyang mga mata at nagsimula na siyang mawala ng paningin. Lumapit si Sister Julia para iligtas siya, at sa sandaling mahawakan nito ang kanyang muka ay nakita niya ang nangyari noong digmaan. Tinira ng mga sundalo ang kumbento at sinaktan ang maraming madre doon, at pinagsamantalahan din nito ang isang madre. Nang sabihin niya ito kay Sister Julia ay pinatahimik siya nito, at sinabihan siyang itigil na niya ang kanyang malademonyong mga panlilinlang. Pagkatapos ay hinawakan niya ang picture ni Sister Socorro, at ito pala ang pinagsamantalahan ng sundalo, kaya't nabuntis ito at nanganak, at pagkatapos ay inilihim ito ng mga madre. Nagpakita si Sister Socorro, at nang hipuin niya ito ay nalaman niya kung ano talaga ang nangyari dito at sa anak na babae nito. Nang magkasakit ang anak na babae ni Sister Socorro ay hindi ito dinala ng mga madre sa ospital, at sinubukan nilang gamutin ang batang babae.
Namatay ang anak na babae ni Sister Socorro dahil tumama ang ulo nito sa bathtub dahil sa pagpigil nila dito na kumawala upang makapunta sa kanyang ina, at nagwawala si Sister Socorro upang kunin ang kanyang anak, ngunit nang malaman nito na patay na ang kanyang anak ay nagpakamatay ito sa kulungan sa pamamagitan ng pagbigti ng kanyang sarili, at ang kulungang iyon ay ang kwarto ngayon ni Sister Narcissa. Kaya ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit na bumabagsak ang upuan, at pagkatapos ay umalingaw-ngaw sa buong eskwelahan ang sobrang sakit na nararamdaman ni Sister Socorro at ng kanyang anak. Ginamit ni Sister Narcissa ang kanyang kapangyarihan at pinalaya niya si Sister Socorro para maipaghiganti nito ang pagkamatay ng kanyang anak. Pinatay ni Sister Socorro sina Sister Julia at Mother Superior, na pangunahing responsable sa pagkamatay ng kanyang anak. Pagkatapos ay nagkita na si Sister Socorro at ang kanyang anak na babae. At sa huli ay ipinakita ang isang nakaraan nung bata pa si Sister Narcissa, na nakita na pala niya sa kanyang pangitain ang muling pagsasama ng mag-ina, at may layunin pala siyang pumunta sa kumbento at ngayon ay natupad na. Pagkatapos ay ipinakitang tumanda na si Sister Narcissa at nagtuturo siya sa eskwelahan ni Veronica. Ito ay March 20, 1991, mga 2 buwan bago ang events of Veronica. Ang kaibigan ni Veronica ang tumawag ng Sister Death kay Sister Narcissa at pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ating movie ng Sister Death. Huwag mo po Lods kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell. Maraming salamat sa panonood mo Lods, God bless.